Dismayado ang mga driver sa anilay kakarampot na rollback ngayong linggo. Hindi man lang daw kasi umabot sa piso ang rollback sa gitna ng sunod-sunod na taas presyo ng langis simula Hulyo. Pag sila ay nag-rollback, sentimo lang. Pero pag nagtaas sila, 2 pesos, 3 pesos hanggang 5 pesos. So paano ka makakabawas doon kung sentimo lang ibinawas mo tapos magpapatong ka isang linggo lang, magpapatong ka naman, mga 5 piso naman, di ba? Paano makakabawi naman yung mga motorista? Kasi ganun din po mag-rollback po ng 20 to 50 cents. In a few days lang po, tapos magtataas ulit ng 2 to 3 pesos. So parang di po talaga rollback yung nangyayari. At mukhang tataas ulit ang presyo ng langis sa susunod na linggo ayon sa Department of Energy. Ang epekto po nito sa aming mga jeepney driver, sabihin natin magmula nung tumaas yan mahigit na 10 piso yan na pagtaas. Kung kumukonsumo ho kami ng 20 litros sa isang araw, 200 piso na po yung nawawala sa amin sa loob ng isang araw. May ilang nakabingbing panukala ngayon gaya ng fuel subsidy para sa mga driver at pagtaas ng minimum fare sa mga jeep at bus. Pero ayon sa Ibon Foundation, hindi raw makasasapat ang mga ito dahil sa lingguhang taas presyo ng langis. Mas malaking ginhawa raw kung magpapatupad ng mga makabuluhang hakbang para pababain ang presyo ng langis, gaya ng pagsususpindi sa VAT at excise tax sa fuel products. Ang una sana nating pwedeng gawin ay mismong gobyerno, huwag niya itong buwisan. Pagka wala itong value-added tax o kaya excise doon sa presyo ng langis sa Pilipinas, mas mura pa ito ng mga mahigit 10 piso kada litro. Nadagdagan ngayon ng 14 hanggang 18 pesos kada litro ang presyo ng mga produktong petrolyo dahil sa fuel taxes. Kaya kung tatanggalin ng 12% value-added at excise tax, malaking bawas ito sa presyo ng langis. Kahit mismo sa Tax Reform for Acceleration and Inclusion o TRAIN Law, ang batas na nagpataas sa fuel taxes, nakasaad na responsibilidad ng pamahalaan na i-review taon-taon ang pagbubuwis sa langis at suspindihin ito kung kinakailangan. Kamakailan lang, nirekomenda ni House Speaker Martin Romualdez ang pagsususpinde sa buwis sa langis sa susunod na 3 buwan. Pero agad siyang kinontra ni Finance Secretary Benjamin Diokno dahil malulugi raw ang ekonomiya. Aniya, mahigit 70 billion pesos ang mawawala sa huling bahagi ng taon sakaling maipatupad ang fuel tax suspension. Pero ayon sa Ibon, hindi malulugi ang bansa sa pagtanggal ng fuel tax. Sa katunayan, mas malaki pa nga raw ang revenue na makukuha kung aayusin ng pamahalaan ang pagbubuwis sa bansa. Basically, we have a government na tumatabo ng dagdag pa niyang kita na hindi natin nakikita kung saan napupunta. Mula sa pagbebenta ng isang crucial o vital na commodity, which is langis. Only in the Philippines. Mayroon naman daw maaaring pagkunan ng kita ang gobyerno imbes na fuel tax. Isa halimbawa ang pagpataw ng wealth tax sa mayayamang pamilya. Ayon sa Ibon, kung bubuwisan daw ang tinatayang halos 3,000 bilyonaryo sa bansa, maaaring makalikom ng mahigit 400 billion pesos kada taon. Higit itong malaki sa 11 billion pesos halimbawa nakabuo ang koleksyon mula sa buwis sa langis noong 2021. Napaka-vital ng langis sa ekonomiya kasi lahat ng economic activities, lahat ng commodities, maski pati mga serbisyo, nakasalalay yan doon sa availability ng langis, ng energy, at saka kung anong presyo nito. Kaya kapag gumagalaw yan in terms of price o kaya kahit maski sabihin na magkakaroon ng shortage, naapektuhan yung buong ekonomiya. Ganun siya kahalaga. Pero kahit agarang ginhawa ang mahahatid ng fuel tax suspension, hindi raw dito dapat matapos ang pagtugon ng gobyerno. Ayon sa Ibon at mga driver gaya ni Tatay Edwin, kailangang maibalik ang kontrol ng gobyerno sa presyo ng langis. Bagay na tinanggal ng Oil Deregulation Law na higit 2 dekada nang umiiral. Ang hinahanap natin yung pangmatagalang solusyon, mapigilan yung pagtaas ng petrolyo sa pamamagitan ng pagsuspindi ng IVAT saka ng excise tax at saka yung pagbasura sa Oil Deregulation Law. Dapat yung gobyerno, nire-regulate niya ito. May control siya. Hindi lang doon sa pagprepresyo, kundi doon sa paggamit, doon sa kanyang supply. At ito ay itinutuon niya sa mahalagang economic activities o production. Hindi yung hinahayaan lang niya yung mga kumpanya ng langis na gawin itong negosyo o monopolyo pa nga dahil sila lang ang nagsusupply nito
Tapos hinahayaan lang niya na magdikta sila no, ng gusto nilang presyo. Yung tinatawag nating oil deregulation law, ay dapat i-repeal niya yun.